Ito mga kabanan, no, itong ginawang pagtatanong ng GMA7 medyo nabuksan, no? Nabuksan at hindi na nila ma-deny mga kabanat, no, nung nakaraang administrasyon, sinabihan sila na sila daw ay makakaliwa at minsan dumideny, no? Sa tanong kasi dito ni pangalan nito, nakalimutan ko pangalan ng babaeng sa GMA7. Sa tanong kasi mga kabanat kung bakit hindi nila kinokondena itong ginagawa ng NPA. Pero wala siyang sagot diyan kung bakit eh. Ang sinagot lang ni TD Casino, inamin niya na siya ay left o makakaliwa. At naniwala siya kumbaga, naniwala siya sa ipinaglalaban itong mga grupo na ito, itong CPP NPA. So, unsa man kumbaga. Unsa maning gatakbo sa atuhang gobyerno kumbaga. Walang pag-asa mga kabanat kapag ikaw palagay nyo ito may karapat-dapat maging senador. Si senador kasi tinakbuhan nito eh. At hindi lang isa sila, napakarami nila mga kabanat. Kumbaga, nagtudo for sila. Todo sila. Kumbaga, talagang gusto nilang makaupo talaga, makakuha ng slots dyan sa Senado. So noon, you had one good chance to draw a line between your party list and the communists, and you missed it. Dahil matagal na pong iniugnay po kayo at ang inyong grupo sa CPP-NPA at sinasabi po ninyo na hindi naman po kayo terorista. Ang tanong ko po, bakit hindi nyo na lang po diretsahang kundinahin ang CPP-NPA? Alam nyo po, yung mga kasapi ng CPP-NPA, ay mga kapwa Pilipino tayo. Mga kapwa Pilipino katulad natin. Naghahangad din ng kabutihan ng ating bayan. Maaring hindi tayo sang-ayon sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Pero kung issue at issue ang pag-uusapan, kung ugat, kung bakit sila lumalaban ng pag-uusapan, tingin ko we have more in common than we have differences. Kaya para ho sa akin, dapat hindi sila tratuhing terorista, dapat hindi sila tratuhing kaaway. Dapat magkaroon ng engagement sa kanila at yung peace talks ay isang paraan para mapag-usapan at para hanapan ng paraan para paano magtutulungan para harapin yung usapin ng kahirapan, yung underdevelopment, yung kawalan ng hustisya, yung systematic kong human rights violations, yung pagpapaunlad ng ating ekonomiya, pagbibigay ng lupa sa ating mga magsasaka. Yan din naman ang pinaglalaban nila. Bakit hindi tayo mag-usap? Bakit hindi natin pagtulungan ang mga problemang ito? Tingin ko mas mabuti yan kaysa sa away ng away, gera ng gera. Representative Casino, pakiklaro nyo na rin po. Yaman din lang na kayo po'y tumatakbo for senator. Ano ho raw ba ang ugnayan ninyo sa kaliwa? Ano ho ang masasagot nyo dun sa lagi hong pagre-red tag sa inyo? Ako ho ay isang aktivista mula pa ho ng kabataan ko. Kaya hindi ho ko tinatanggi na ako ay kaliwa. Pero hindi ibig sabihin yan na ako ay NPA. Hindi ibig sabihin yan na ako ay rebelde. Hindi ibig sabihin yan na nakikibaka ako para ibagsak ang gobyerno. Magkaiba ho yun. At tingin ko, importante sa ating lipunan, lalo na sa Senado, na merong boses na kaliwa, na merong boses para sa pagbabago, na merong boses para sa masang Pilipino. Yan po ang ginampanan ko sa Kongreso, yan din ang gagawin sa Senado. Maraming salamat, Congressman Casino at kay Pia Arcangel. Tatanungin naman ngayon si Representative Franz Castro. Congresswoman Castro, sa isang interview noong November 2023, may sinabi po si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa inyo, and I quote, si Franz party list yan, Alliance of Concerned Teachers. They are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Mga rebel yan gusto nilang sirain ang Pilipinas. End of quote. Sa mga nagdaang taon, maging ang AFP ay nagsabing kasama kayo sa tinatawag na Active Reds. Paulit-ulit nyo nang itinanggi ang mga alegasyon na ito. Ang tanong ko, paano nyo pa madedepensan ang inyong sarili laban sa mga paratang na ito na galing pa mismo sa military intelligence? Ako, inaamin ko, mula nung estudyante ako, ay aktivista rin ako, katulad ni Congressman Teddy Casino. Pinaglalaban natin ang tunay na pagbabago sa edukasyon, sa sistema ng edukasyon, at sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya yung sinasabing left, ay inaamin ko yan. Pero hindi as member ng CPP, NPA, or whatever. So parati na lang yan, na kung
ikaw ay nagsasalita ng against sa posisyon ng gobyerno, ay tinuturing kang red o tinuturing kang kaliwa. So parang nakasanayan ko na rin yan. Ano? Kaya patuloy rin yung ating ginagawa, lalong-lalo na doon sa pagsasabatas, no, noong mga kailangan ng ating mga guro, no, sa education sector at sa mga issue rin ng ating mga mamamayan. Kaya yung issue ng mga red tagging na yan ay kumbaga ay kinasanayan ko na yan at ako ay proud left. Paano nyo kukumbinsihin, Representative Castro, ang publiko na kayo ay karapat-dapat na mapunta sa Senado sa kabila po ng hatol sa inyo ng isang korte? Well, nakikita naman po yung track record ni Teacher Franz Castro sa Kongreso. No, nakita natin doon yung ating paglaban sa korupsyon, paglaban po natin doon sa maling paggamit ng confidential funds. At ito po yung dadalhin natin sa Senado para labanan din po yung maling paggamit o yung korupsyon sa gobyerno. At syempre, yung aking track record bilang kongresista. Gid yung mga tanong, no? Kay Morales. Puro mga pala yung nagano dito, no? Ay, nako. Ba yan?